Magdamag kong inisip yon. Alam mong, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. At natutuwa ako dahil lagi kang nandyan. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Ang kaso lang, mahal ko rin ang sarili ko. Kaya babayaran kita. Maghiwalay na tayo. Sana naman irespeto mo ang desisyon ko. Huwag na ulit tayong magkita. Yan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Ano man ang mangyari, magbabayad ako.
Hindi naman to seryoso. Karaniwang problema lang to na lagi nating hinaharap. Na-assess ko na yung investors at mukhang hindi sila pwede. Pero sir, imposible yun. Ang daming nakapilang investors eh. Tapos walang pwede sa kanila kahit isa. Malaki ang gusto nilang return para sa isang maliit na investment. Kaya matapos ang screening, walang investors na nakapasa. Si Beck nga pala. Hindi na natin siya magiging business partner. Pinag-isipan ko na ang buong sitwasyon. Hindi na mauulit yung nangyari. Kaya yung posisyong may iwan niya, tayo na lang ang gagawa. Pwede ko ba malaman kung ba't hindi na natin siya magiging partner? Masasabi kong purely business lang ang dahilan. Huwag na uli tayong magkita bilang business partners o bilang magkaibigan. Hanggat maaari kasi ayokong mag-isip ng masama yung taong mahal ko. Pagsisisihan mo to, Anthony! Pagsisisihan mo tong ginagawa mo! Alika dito. Tayo sa taas. Mama, oh. Ito naman eh, nanunulak ka eh. Nakatanggap kayo ng tawag na nagsasabing patay na si Timothy Han? Oo, ganun na nga. Matagal na panahon na yon. Yung tumawag, sinabi niya ba kung sino siya? Sabi niya, pamilya siya ni Timothy. Madalas pang nangyayari dito ang ganon? Nino-notify ba nila kayo pag may namamatay? Bihira lang yon. Pero may kaso na, pagpunta rito ng naghahanap na tao, sa kanila malalaman na patay na pala yung hinahanap nila. Nakakapagtaka. Para bang alam niya na balang araw, merong maghahanap sa kanyang tao. Korean ba yung tumawag sa inyo? I'm sorry. He's dead. Timothy Han is gone. Sabi niya kamag-anak siya at patay na nga si Timothy. Tapos ibinaba niya yung telepono. Yung parents ni Timothy, hindi niyo na-contact? Ang alam ko kasi, nag-divorce yung parents niya. Hindi ko na sila na-contact ulit. Kung ganun, sino kaya yung tumawag na nagsabing kamag-anak siya? Hindi ko rin alam. Anong mga natatandaan niyo tungkol kay Timothy? Halatang nasakta ng batang yon. Bihira siyang magsalita at malayo siya sa lahat. Pero napakatalino niyang bata. Meron siyang exceptional memory. Sira ka na ba? Ba't bigla mo binato ng pinggan yung tao? Dahil sinesermo na niya ako. Ang kapal din ng mukha niya. Mag-aral ka na lang, huwag ka na makikipagkaibigan sa mga taong gaya ng boss ko. Ikaw naman ang nagsisermon sa akin? Mukhang hindi ka nga inaalala ng pamilya mo. What do you mean? Alam mo yung sinabi mo nung lasing ka? Wala akong maalala. Sabi mo invisible ka sa inyo. Ha? Naalala ko na. Ang totoo, kaya ko lang naman ginagawa to. Para makaganti man lang ako sa papa ko. Patawarin mo na siya. Huwag mo na saktan ang sarili mo dahil lang sa kanya. Ikaw ba ganun ang ginagawa mo? Sinabi sa akin ng boss mo kung ano ang buhay mo noon. Umuwi ka na. At huwag ka nang babalik dito. Sabihin mo sa akin, pinatawad mo na ba yung mama mo? Hindi ko pa siya mapatawad. Pero hindi ko siya kinamumuhian. Bakit? Bakit? Dahil alam kong ako rin na mahihirapan. Kaya ikaw tumigil ka na. Mamuhay ka na ng tama. First time ko to matapos mawala si Mama. Ngayon lang uli ako nakarinig ng sermon
nanggaling sa puso. Sinasabi mo, nasisiraan ka na ba? Paano mo yung nagagawa sa kanya? Limot mo na ba yung ginawa niya para sa'yo? Anak, bilang ama, sinusuportahan kita. Hindi. Hindi ako papayag. Ano ka ba? Yun nga ang gusto ni Miye. Huwag mo sabihing tututulan mo yung gusto ng anak mo. Basta, hindi pwede. Susulatan ko ng salitang London yung pinto ng kwarto mo, kaya isipin mong London na yon. Yung banyo, gawin nating Paris, tapos New York naman tong sala. Pero ma... Malungkot ang buhay niya, nawalan siya ng pamilya sa edad ni 17. At ngayon, sa unang pagkakataon, nagmahal siya. Tapos bigla mo siyang iiwan? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ang totoo, hindi ko maintindihan si Anthony. Kasi 2 years lang naman yun, hindi ba? Mabilis lang yun. Tangi, alam mo bang napakaraming naghihiwalay habang nasa militarya ang lalaki? Isa pa, hindi na bata si Mr. Han. Gusto na nung magpakasal at magkaroon ng pamilya. Bukod doon, halos buong buhay niya, nag-iisa na siya. Kaya bakit hindi mo man lang siya maintindihan, Mia? Ay, nako. Ang husay mo magsalita. Akala mo naintindihan mo yung sarili mong asawa. Kaya nga magkasama pa rin tayo hanggang ngayon dahil iniintindi kita. Asus, maniwala ako sa'yo. Mia, gawin mo lang. Sa nakikita ko kasi, hindi ka makakayang intindihin ni Mr. Han. Hindi ka ba natatakot sa karma, Mia? Mabuting tao yun. Hindi masama yun, ma. Ano mapapala ni ate kung mananatili lang siya rito? Ikaw ba, hahayaan mong mag-aral sa abroad ang nobya mo sa loob ng 2 taon? Pagkatapos mo siyang pag-aralin at ipa-ospital ang ama, paalisin mo na lang? Babayaran ko lahat yun. Hahayaan ko bang hawakan na lang nun ang buhay ko? Siya lang ang masusunod porke tumulong siya? Hindi naman tama yun, ma. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-resign ka na bukas sa kumpanya. Mia, merong tinatawag na manners. Hindi lahat ng bagay, porkit yun ang gusto mong gawin, yun na ang dapat mong gawin. Kung marunong kang mag-isip, kahit ngayon lang, hindi mo gagawin ang gusto mo alang-alang sa kanya. Linda, kung marunong mag-isip si Mr. Han, dapat irespeto niya si Mia at kung ano man na maging desisyon niya. Ay! Kahit pagtulong-tulungan niyo pa akong 3, mamamatay muna ako bago ka makalis.